Kasi syempre guys, yung 250,000, malaking bagay po yan. Malaking pera yan guys. 'Di ba? So, mahirap siyang pakawalan, no? And syempre kapag magpupunta ka dito sa Canada, wala namang assurance guys. Hindi mo hindi mo maa-assure na pag pumunta ka dito sa Canada, eh magiging successful ka. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. Kumusta naman kayo guys? So nandito na naman tayo sa isang bike vlog. Yan, napakaganda na naman ng panahon dito sa Vancouver. Kaya si Nardino hindi na naman mapakali. Sarap kasing magbike talaga dito guys kapag ganito yung panahon, no? Sarap lang talaga magbike. So iikot lang tayo sandali kasi naka-break time ako ngayon. Naka-work remote tayo for today. Hindi pa ako nagugutom, so sabi ko, ikot na lang tayo guys. Magbike na lang tayo sa community. Kesa tumunga nga tayo, di ba? Ganda ng panahon. Woo! So habang tayo ay naglilibot, syempre magkwekwentuhan ulit tayo, no? Kasi guys, meron nag-message sa atin na subscriber natin, no? Currently guys, nasa Pilipinas sila, no? Pareho silang merong work na mag-asawa at meron silang isang anak. Nagtatanong yung guy, with the current job na meron daw sila ngayon, maia-advise ko pa rin daw ba na pumunta sila ng Canada, no? So, a little bit of background doon sa mag-asawa na shinare niya sa akin, no? They are both working. Pareho silang merong trabaho sa Pilipinas, right? So, yung guy, yung kausap ko, yung nag-message sa atin is nagtatrabaho rin sa IT, no? Pero he is on the network side, no? Kasi guys, sa IT, marami pong ano yan, maraming klase ng work sa IT, maraming type of job when it comes to IT. Yung work naman ng kanyang asawa is nasa HR naman, no? HR ng isang company. So, pareho silang merong magagandang trabaho sa Pilipinas, no? Hello. So, yun nga, di ba? So, meron silang mga magagandang trabaho sa Pilipinas. Tapos, meron silang dalawang anak, okay? Na parehong nasa elementary pa. Shinare din niya sa atin yung kanilang current na estimated salary, no? So, yung guy is sumisweldo guys ng mga 180,000 per month, no? Doon sa kanyang trabaho, tapos ano pa siya, hybrid. So, nakakapag-remote work siya, di ba? So, parang ako din, ganun, no? And then, yung asawa naman niya, sumisweldo ng mga nasa 80 to 100,000. So, kung titingnan natin, mga nasa 250 to 280,000 silang dalawa per month, no? So, kaya, ang question niya is, maa-advise pa daw ba natin na pumunta sila ng Canada, no? Kung ako daw yung nasa sitwasyon, maia-advise ko pa rin daw ba na pumunta sila ng Canada? Sinabi rin niya guys na they are both stable sa kanilang trabaho, no? They've been with their company more than 10 years na, right? So meron na silang parang ano, kumbaga stability sa trabaho, right? So kung kayo guys is nakasubaybay kayo dito sa channel ko, alam nyo na siguro kung ano yung reason kung bakit din kami pumunta dito sa Canada, no? Kasi hindi naman nalalayo din yung buhay namin doon sa subscriber natin na nagtanong, no? Halos pareho lang din. Yun lang kami, 3 anak namin, di ba? Ang ganda ng lake, guys. So, kasi nung last time tayong pumunta dito, medyo basa, maulan. Ngayon, all dry, di ba? Maganda talaga. So, abante tayong konti.
Tingnan natin. Right. Yan. Ganda ng paligid, ganda ng lake. Tambay muna tayo dito, guys. Muna tayo. Tayo ay magmuni-muni. So sasagutin ko yan, guys, with my own opinion and with my own experience, no? Kasi syempre tayo, guys, meron tayong pagkakaiba-iba sa mga opinion, sa mga pangangailangan, sa mga pangarap sa buhay, di ba? So hindi ko masasabi na pareho yung magiging opinion ko sa opinion ng iba. Okay? Kasi syempre, guys, yung 250,000, malaking bagay po yan. Malaking pera yan, guys. Diba? So, mahirap siyang pakawalan, no? And syempre, kapag magpupunta ka dito sa Canada, wala namang assurance, guys. Hindi mo maa-assure na pag pumunta ka dito sa Canada, magiging successful ka. Diba? So, syempre, yung iiwanan mo na buhay sa Pilipinas, ang tanong dyan, ready ka ba? Diba? Ready ka ba na bitawan kung ano yung meron ka sa Pilipinas? Yan yung una mo sigurong kailangan sagutin sa sarili mo muna, di ba? Kasi syempre hindi biro yung iiwanan mo na yon, and syempre mahirap din makakuha ng trabaho na katulad niyan, di ba? Hindi lahat ng tao is nagkakaroon ng opportunity na magkaroon ng trabaho na katulad niyan, di ba? Pareho pa silang mayroong magandang trabaho, okay? So yun yung mga bagay na kailangan mo munang i-consider, okay? And then pareho ba kayong mag-asawa na nag-usap ba kayo at pareho nyo bang gusto na pumunta dito sa Canada? Kasi guys, may mga nakikita ko at may mga nakakausap ako na si lalaki lang palang may gusto, o kaya si Mrs. lang pala ang merong gusto na pumunta ng Canada, di ba? Mahirap 'yun, guys, kasi dito sa Canada kailangan yung magtulungan na mag-asawa. So kung hindi kayo pareho ng gusto or pangarap na pumunta dito sa Canada, mahihirapan kayo, guys. So better, kailangan in sync kayo palagi. Pareho yung gusto na umalis ng Pilipinas at pumunta dito sa Canada at magsimula ng bagong buhay. Okay? And yung last siguro is bakit kayo pupunta ng Canada, no? Siguro yun yung the best na sagutin, no? Bakit kayo pupunta ng Canada at bakit sa Canada? Bakit hindi sa US? Bakit hindi sa Singapore, sa Japan, di ba? Yun yung isa nyo rin i-consider na kailangan yung pag-usapan kung bakit nyo napili ang Canada, no? Meron na ba kayong sapat na knowledge or mga information about Canada, no? Bago kayo talagang mag-decide na pupunta kayo dito sa Canada, di ba? Kung kayo, guys, is nakasubaybay kayo sa channel ko, malamang alam nyo na yung reason kung bakit kami pumunta dito sa Canada. Kasi lagi ko nababanggit yan sa mga past ko na vlogs, di ba? At ang main reason kasi niyan, guys, talaga kung bakit kami pumunta dito sa Canada is para sa future ng mga anak ko, no? And syempre, para din sa aming mag-asawa kasi alam ko na pareho kaming merong in-demand na trabaho at alam ko na malaki ang opportunity and chance namin na maging
na maging successful talaga dito sa Canada. Kaya kami dito pumunta. Okay? Kaya guys, napaka-importante po ng research. Kailangan yung magtanong sa mga experts o yung sa mga talagang matatagal na rin dito, yung mga ganyan. As a reference lang, di ba? So, yan yung mga kailangan mo munang i-consider bago ka talaga makapag-decide. Now, kung ako ang tatanungin mo, with that kind of sweldo and company and kung ano yung meron kayo sa Pilipinas, ako, ang sagot ko pa rin, yes. Pupunta pa rin ako ng Canada. Kahit ba sabihin natin meron akong ganong kalaking sweldo, combined salary with my wife, I will still go. I will still choose to go here in Canada. No? Kasi again nga, hindi naman yung sweldo ang habol ko, guys. Hindi lang yung sweldo ang habol ko. Iba yung reason kung bakit kami pumunta dito sa Canada. And hindi ko ipagpapalit yon, guys. Kasi syempre, tayo, para sa akin, isa sa mga priority at reason, di ba? Kung bakit ako nagtatrabaho, di ba? Kung bakit tayo kumakayod, is para sa mga anak natin, di ba? Ngayon na nakikita ko na napakaganda ng opportunity nila dito. It's all beyond for me. Kaya guys, hindi lang siya laging about pera. Kapag nakapunta na kayo dito sa Canada, guys, at nakita nyo na yung mga ibang benefits na pwede nyong makuha aside from pera, marirealize nyo na hindi lang siya about yung sa sweldo. Kasi kung sweldo lang, mas malaki dito, di ba? Kumbaga, kung ang gagawin mo is, let's say, mag-work ka dito, tapos lahat ng pera mo, papadala mo sa Pilipinas, mas malaki pa rin ang sweldo mo rito kasi nga, mas powerful ang Canadian dollar sa peso, di ba? Pero sabi ko nga, hindi 'yon ang hindi 'yon ang target namin, hindi 'yon ang main reason kung bakit kami nandito sa Canada. Okay? So, I hope na nasagot ko yung tanong mo at nakapag-share ako ng something useful para sa iyo, sir, no? Again, para sa akin po, walang maling desisyon, no? Kasi at the end of the day, kung tumuloy man kayo o hindi dito sa Canada, meron kayong matututunan along the way, 'di ba? Meron kayong experience na makukuha na for sure meron niyang impact sa buhay niyo. So, and that is a good thing, 'di ba? Kaya napaka-importante, lalo na meron kang asawa, pag-usapan niyong mabuti. Pag-usapan niyo ng pag-usapan, pagkwentuhan niyo lagi, no? 'Di ba? At hindi niyo namamalayan, baka nasa airport na kayo. Papunta na kayo ng Canada, 'di ba? So, 'yun. 'Di ba? So, 'yun lang, guys. Thank you again for watching and see you on my next video. Peace.